Hello mga boss, magandang araw po sa ating lahat. Ang topic natin ngayon ay kung paano mamili ng magandang microphone. Sa dinami-rami ng mga microphones, hindi na natin alam kung alin ba ang maganda. Ano ba ang ating pipiliin, kung saan ba tayo makontento. Well, sa video ito, ating ituturo yung mga tips kung paano mamili ng magandang microphone. Siya nga pala mga boss, baka naman pwedeng paki-like dahil malaking tulong para sa aming mga content creator. Konting pasakalya lang mga boss. Kunwari, ikaw yung tindero ng microphone, tapos may bibili sa'yo. Sabihin ng customer, "Boss, maganda ba ito?" Siyempre, ikaw na nagtitinda. Sabihin mo, "Oo, maganda iyan." Siyempre, yun ang sasabihin mo. Tapos pag sabihin mo sa customer na, "Ma'am, sir, testing ninyo." Siyempre karamihan ng mga customer nahihiya yan na mag-sound check. Hindi naman lahat pero karamihan base sa experience. Pero siyempre pagka ikaw yung customer, dapat alam mo kung paano mamili, kung ano yung palatandaan para hindi naman yung maloko, yung hindi ka dehado. Dapat sulit pag once na binili mo yung microphone. Unahin natin na ipakita itong nasa bandang kanan. So ang unang titignan natin kung pasok siya sa magandang klase ay itong terminal niya. Yan yung pagsaksakan po ng XLR niya. Ilaw po natin. Yan siya. Yan po, ito pong tatlong paa po niya. Yung male na XLR. Bale, aluminum po siya. Yan. Ito po yung mababang klase. Bale, ang presyo po nito, mag-range siya ng more or less 500. Depende po sa klase ng microphone. Tapos yung pangalawa, ganun din. Yan mga boss. Yan. Aluminum po yan. Pagka matagal gamitin ito, mangingitim po yan. Ito po, aluminum din po to. Yan boss, medyo maitim siya. Lalo na pagka medyo tatagal na gamitin ito. Or kahit hindi masyado tatagal, iitim po yan. Tapos itong isa rin. Yan po yung mga mura na medyo mababang klase. Ito naman pong 5. Ito po yung sample namin ng isa sa mga magandang klase. Ang terminal po nito, tanso. Yun po ang palatandaan na magandang klase po siya. Buksan po natin. Pag tanso po kasi maganda ang daloy ng current,
saka yung signal. Kaya malinis po yung output ng microphone pag yun po yung nakalagay na metal sa loob. So ayan mga boss, nabuksan na po natin. Unahin natin itong Trovex V58. Ilaw natin. So ayan, yan mga boss. Pansin nyo, tanso po siya. Yan. Kahit nasa malayo, kitang-kita mo tanso. Yan, pagkakita mo pa lang na ganyan ang kanyang terminal, tanso, sigurado, pasok siya sa magandang klase. Tapos tong pangalawa, Trovex S7. Yan, tanso rin mga boss. Yan, kitang-kita. Tapos itong Kevlar na DM1200. Yan, tanso rin mga boss. Tapos itong Wharfedale. Ayan mga boss, tanso. Yan. Tapos meron pa palang isa. Ito pong Shure. Yan, tanso po mga boss. Maganda rin po ito. Pakita rin po natin yung luma na aluminum yung kanyang terminal or paa. Ito po yung isa na luma. So, ang nangyari dyan, nangitim na po siya. Dahil aluminum, yung pagtakbo ng kuryente, nangitim po siya. Di tulad pag sa tanso, hindi po basta-basta na iitim. Iitim man, pero sulit ka. Mas pangmatagalan. Ito rin po yung isa na luma na tanso, pero maganda pa rin. Yan. Luma na ito mga boss. Yan. Kitang-kita sa kanyang katawan. Luma na po ito. Tagal na po ito sa warehouse namin. Tapos meron pa pong dalawa na maganda mga boss. Maganda ka ako kasi na-testing ko na siya dati pa. Pero ngayon ko lang napansin ang kanyang terminal. Ito pong concert. Ayan po. Lawan po natin para mapansin. Ang kanya pong terminal, hindi po ako sure kung aluminum po ito, pero matagal na po ito. Kaya ang napansin ko sa kanya, dapat nangitim na siya. Pero yan, akon pa rin. Makintab pa rin. Pansin naman natin dito sa kanyang serial number yan mga boss. Medyo kupas na siya. Pero makintab pa rin yung kanyang terminal. Siguro ang tansya ko rito, kung hindi naman siya copper kasi parang silver. Parang baka siguro. Neodymium siguro ito. Kaya makintab pa rin yung kanyang metal mga boss.
Tapos yung isa, ito, makintab pa rin. Although matagal na ito. Yung isa para makita nyo na talagang makintab yun, boss. Ito, pakita ko. Ito sa bandang kaliwa, ito yung concert. Tapos itong isa, ito yung mababang klase. Itong bandang kanan. Yan sa pansin mga boss. So ang summary niyan mga boss, pag yung mga medyo nagtitipid sa budget, dito sila, yung aluminum ang terminal niya or paa niya na mga microphones. Pero pag yung isang tao walang problema sa kanya ang budget, so dito siya, yung mga tanso ang terminal. Mas maganda ang daloy ng kuryente sa signal. Yung mga tanso ang terminal na mga microphone, iba-ibang klase rin yan mga boss. Merong maganda, mas maganda, saka pinakamaganda. Sa ganda ng kanyang tunog, syempre, magbe-base din dun sa kung gaano kaganda yung voice call niya. Kasi nga, pag mas quality, mas high-end, saka mas maganda yung pagkagawa ng kumpanya, expect mo, mas maganda yung bigay niya na tunog. Sana nakatulong ako para malaman mo kung ano ang iyong dapat na bilhin. So kung ang choice mo, itong pang affordable price, well, choice mo yan. Pero kung ang iyong pipiliin at abot ng iyong budget, itong mga magandang klase, well, good choice. So kung ano man ang choice natin dyan sa dalawang klase, ang importante ay satisfy po tayo. Yan lang po. Maraming salamat.